Ang alamat ng papaya. Noong unang panahon sa lalawigan ng Laguna, sa isang magandang dalagang nagngangangang Payang, siya ay anak ng isang mayamang mag-asawa na kilala sa kanilang lugar. Mabait, maganda, at masunurin si Payang. Ngunit may lihim na hindi alam ng kanyang mga magulang. Ipinagkasundo siya ng kanyang ama at ina sa anak ng pinakamayamang pamilya sa kanilang lalawigan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may mahal ng iba si Payang. Ang kanyang minamahal ay si Badang, isang simpleng magsasaka na masipag at may mabuting puso. Madalas silang magkita sa bukid at sa lilim ng mga puno. Doon nila pinapangarap ang kanilang kinabukasan. Ngunit alam nilang hindi papayag ang mga magulang ni Payang sa kanilang pag-iibigan. Kaya isang gabi, nagpasya silang magtanan upang hindi sila magkahiwalay. Tahimik silang umalis sa kanilang mga tahanan at naglakad sa madilim na daan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit nalaman ito ng ama ni Payang. Sa sobrang galit, ipinahabol niya ang kanyang mga tauhan upang hulihin ng dalawa. Hindi nagtagal ay naabutan ang magkasintahan. Sa galit ng ama ni Payang, ipinabugbog niya si Badang sa kanyang mga tauhan. Walang awang binugbog ang binata hanggang siya ay maiwang duguan sa luta. Samantala, si Payang ay sa pilitang iniuwi sa kanilang bahay at ikinulong sa kanyang silid. Lumipas ang mga araw at si Payang ay labis na nalungkot. Dahil sa matinding dalamhati, siya ay nagkasakit. Hindi nagtagal, si Payang ay pumanaw dahil sa labis na lungkot. Samantala, isang mabait na matanda ang nakatagpo kay Badang. At inalagaan siya hanggang siya ay gumaling. Easy now, easy. The pain will pass quickly. You are safe here. Ngunit nang tuluyan siyang makabangon, nalaman niya ang masakit na balita. Ang kanyang minamahal na si Payang ay wala na. Halos araw at gabi, umiyak at nagluksa si Badang. Nang siya ay gumaling, agad niyang tinungo ang libingan ni Payang. Sa tabi ng puntod ng dalaga, may nakita siyang maliit na halaman na tumubo. Para kay Badang, tila ito ang nagbabantay sa libingan ng kanyang minamahal. Inalagaan niya ito araw-araw. Dinidiligan niya ito at pinapangalagaan na parang alaala ni Payang. Lumipas ang panahon at ang maliit na halaman ay naging isang puno. Ito ay namulaklak at nagbunga ng kakaibang prutas. Nang mahinog ang bunga, tinikman nito ni Badang. Matamis at masarap ang lasa nito. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang minamahal. Payang. Bilang alaala sa babaeng kanyang minamahal, pinangalanan niya ang prutas na iyon na Payang. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang pagbigkas ng mga tao. At ang prutas na iyon ay nakilala sa pangalang papaya. At hanggang ngayon, ang punong papaya ay paalala ng isang pag-ibig na hindi kailanmang nakalimutan.